Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. In this video, pag-uusapan po natin ang mga pangyayari dito po ngayon sa Pilipinas, and at the same time, of course, sa mga issues na rin. And ang nalalapit pong laban ni Naoya Inoue kontra Murodjun Akhmadaliev, no? Sinabi po dito sa Boss Priz Facebook page, boxing update. Malapit na ang bakbakang monster Naoya Inoue versus Murodjun Akhmadaliev sa September 14 sa bansang Japan, mga kababayan. So ilang araw na lang po. Mula sa paggawa po ng video na to ay ilang araw na lang, 5 araw na lang, bakbakan na po sa bansang Japan, mga kababayan. Sabi po dito, sabi ni Naoya Inoue sa lahat ng makalaban niya sa kanyang karera ay tanging si Akhmadaliev ang pinakamalakas na kanyang makakalaban. Mas matigas ang panga, matibay at malakas ang tubong Uzbekistan. At isa din itong counter-puncher at kaya din pumuntos sa bawat round. Mas malaki din ito kumpara kay Inoue. Kaya hindi magkumpiyansa dito si Inoue dahil kaunting pagkakamali lang pwede siyang ma-knockout ni Akhmadaliev. Kita naman po ninyo sa pangangatawan ng dalawang boksingero, mga kababayan, na talagang kondisyon po silang dalawa dyan. Ito naman pong boxing world, regarding pa rin po ito sa balita regarding kina Akhmadaliev and Naoya Inoue's fight. Sabi po dito, Setyembre 14 sa Japan, huwag kukurap. Nagbabalik ang halimaw ng Japan. In less than 2 weeks, ipagtatanggol ni Naoya Inoue ang kartada niyang 30-0, 27 KOs. Ang kanyang hindi mapag-aalinlangan ng Super Bantamweight title sa Setyembre 14 sa Nagoya laban kay Murodjun Akhmadaliev, 14-1, 11 KOs. Yung pong 1 natalo dyan ni Akhmadaliev ay galing po sa ating pambato na si Tapales or Marlon Tapales. Matapos ang dalawang knockout sa taong ito, hinahanap ni Inoue na mapanatili ang kanyang perpektong record. Ngunit si Akhmadaliev ay nanalo ng 3 magkakasunod na laban sa pamamagitan ng knockout at sabik na gugulatin ang mundo. Yun, napaka-impresibo po ng pinakita ni Akhmadaliev sa kanyang huling 3 laban, 3 knockouts po. Samantalang si Inoue, 2 knockout naman. So pag nagkasagupa po itong dalawa, mga kababayan, sigurado napakaganda po ng kalalabasan. Pwedeng ma-knockout si Inoue, pwede rin namang ma-knockout si Murodjun Akhmadaliev, mga kababayan. Sa iba pang mga balita, mga kababayan, sigurado pong matutuwa ang mga Japanese fans, mga fans ni Naoya the Monster. Sabi po dito sa Carlo Coy Facebook page, Naoya Inoue 100% condition na. Nangako si Inoue na hindi niya tatapusin si Akhmadaliev by a knockout. Ito ay dahil sa gusto niya di umano bugbugin ito hanggang sa ika-12 ng rounds. Gusto iparanas ni Naoya Inoue sa kanya ngayong makakalaban ang pagkatalong hindi pa nito nararanasan. Hindi po kaya, mga kababayan, kaya niya sinasabi ito ay baka talagang hindi niya po kakayaning ma-knockout si Akhmadaliev dahil siguro naobserbahan ni Naoya Inoue na si Akhmadaliev po ay matibay ang panga, matibay ang pangangatawan, at matibay sa pakikipaglaban sa lona, mga kababayan. Kaya hindi po maipangako ni Naoya Inoue ang impresibong knockout. So dito pa lang, mga kababayan, alam na natin na meron na kaagad palusot ditong si Naoya Inoue. So paki-comment po dyan sa inyong comment section po natin para malaman ko po kung pareho po tayo ng iniisip regarding dito kay Naoya Inoue. So magiging napakagandang laban po nito, mga kababayan. Tanawan po sa News 5, mga kababayan, suporta sa mga guro. Isinusulong ni Senator Risa Hontiveros ang 15,000 po ulit umento sa sahod sa lahat ng public school teachers at personnel sa ilalim ng dagdag sahod for Public Basic Education Teachers and Employees Act. Plano itong ipamahagi sa loob ng 3 tranches, 6,000 sa unang taon, 5,000 sa ikalawang taon at 4,000 sa ikatlo. Inihain din ni Hontiveros ang hanap buhay para sa Guro Act na nalayong bigyan ng 10% discount at VAT exemption sa mga gamot at essential health products ang mga guro. Yan. Siguradong matutuwa po ang mga kaguruan nito, mga kababayan. Taas sahod, medical discount para sa mga guro, isinusulong. Si Risa Hontiveros po yan, mga kababayan. Samantala, sa iba pang mga balita, sa kaugnay sa mga balita ngayon sa Pilipinas, mga kababayan, napakagulo po ng
Senate Ribbon Committee and ang House of Representatives at ang trial court, no? Napakagulo po ngayon dito po sa usapin ng flood control project ng mga DPWH personnel at mga administrators po nito. Ang dami pong mga bagay na makikita mo sa social media na talagang harap-harapan na po na tinatanggalan ng dangal ang mga kawani ng gobyerno. Although meron pa rin pong mga tapat na kawani ng gobyerno, meron naman pong harap-harapan tayo na sila pa ang national government administrations, sila pa ang mga national personnel, sila pa yung kitang-kita sa social media ang pinagagawa nila at sila ay nare-relate pa sa korupsyon. Talagang nakakalungkot po ang nangyayaring ito sa bansa po natin, mga kababayan. So ito po isang breaking news, no? Si Tito Sotto, after po matanggal ni Cheese Escudero dahil nadawit po ang kanyang personalidad or kanyang sarili sa flood control projects na ito, na-elect po si Tito Sotto, no, na bagong Senate President ng trial court, mga kababayan. And at the same time, ito namang si Riza Hontiveros daw ang papalit kay Marcoleta sa pagiging chair ng pagdinig ng mga hinaing or issues regarding po dito sa flood control. So, ano po yung saloobin niyo dito, mga kababayan? Pababayaan lang po ba natin ito or ano po ang sa tingin niyo mangyayari? Bakit hindi po nilalagay yung dahilan bakit tinanggal si Marcoleta eh? So, pa-comment po dyan sa section or sa comment section kung ano po yung hinaingin nyo po laban or tungkol po dito. Dito naman po sa inquirer.net, ito po, no, talagang si House Speaker Martin Romualdez po, nasabit din po yung pangalan sa flood control projects, no. Sabi po niya, I say this with all honesty. Okay? With all honesty, mga kababayan, I have never and I will never accept a bribe from anybody. Grabe, no? Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng House members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. What a big word, mga kababayan. Kayo na pong balang umusga. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me. Ito po ay ang House Speaker Martin Romualdez ang nagsasalita, denying involvement in the flood control anomalies, mga kababayan. Bahala na sila dyan. Basta po tayo, patuloy lang sa buhay, mga kababayan. Hayaan natin sila na matanggalan ng dignidad kung mapatunayan man po at ma-serve man sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mga sarili ang korupsyon na ginawa nila sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot po ito, mga kababayan, na marinig, mabasa, makita sa social media na harap-harapan para tayong sa buong mundo, parang tayo yung pinakang hotspot or sentro ng issues, no, pagdating sa korupsyon. Maliban sa nangyari sa Indonesia, siya talagang people's power na po ang ginamit doon, no? At may nagkakandamatayan na rin po doon, mga kababayan. Hopefully, wag naman po mangyari sa Pilipinas. Pero kung ganyan po ang mangyayari at makikita natin patuloy tayong nilalapastangan, patuloy tayong parang nabababoy sa sarili po nating bansa at yung kapangyarihan na ibinigay natin sa kanila, sa ating mga boto, binigay natin sa mga senator, sa president, at sa iba pang gawanin ng gobyerno na boto natin, tas ganyan ang gagawin, mga kababayan. Eh nako, mas maganda na lang na paltan silang lahat. Kung tutuusin, no, kung pwede. Paltan silang lahat ng mga matitinong tao para naman maging maganda yung Pilipinas. Hindi yung may matitira pa dyan na isa o dalawa na magsisimula na ng mangurakot, baka madamay pa yung iba kung sakali. Kaya na po bahala, mga kababayan, na umusga sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Paki-comment na lang po yan sa comment section kung